Mireya POV. Ma'am, sumunod na lang po kayo sa protocol ng kumpanya. Lumabas na po kayo. Hindi po kayo haharapin ng taong hinahanap nyo dahil hindi po kayo kilala noon. Wika ng isa sa mga gwardya na tinawag nitong si Nina at Al. Ang mga walang modong receptionist ay talagang ginawa nga ang mga ito ang banta sa kanya kanina. Natatawag daw ng gwardya para masipa daw sila palabas ng building na to. Haharapin niya ako dahil ako ang girlfriend niya. Ang mga yan ang hindi ginagawa ang trabaho nila. Inutusan ko silang tumawag sa office ni Rovan pero hindi nila ginawa and now, gusto niyo kaming palabasin? Naghahanap ba talaga kayo ng gulo? Galit niyang tanong sa mga ito. Tuluyan ang naubos ang pasensya niya. Ayos lang naman kung siya lang ang bastusin ng ganito eh. Pero for God's sake, kasama niyang mga anak niya. Mommy, what's wrong? Ayaw ba tayong makita ni Daddy? Nagtatakang tanong ni Elijah. No, Daddy told me na pwede natin gawin lahat ng gusto natin. What are you doing, guys? Why don't you let us see our daddy? Galit na ring tanong ni Nicholas. Sa lahat ng magkakapatid, napapansin niya si Nicholas ang may bad temper. At saka, hindi ba kilala ng mga ito si Nicholas? Hindi ba talaga na isasama ni Rovan si Nicholas kahit minsan sa kumpanya na ito? But in fairness, English speaking, very deceiving ang babaeng to. Mukhang mayaman pero wag ka. Dumidikit sa mas mayaman para siguro magkapera. Sino mga pinaglolo ko nyo na may 3 anak na si Mr. Salvatierra? Imposible yun, wika ni Nina. Hindi niya naman mapigilan ang malakas na mapabuntong hininga. Baka naman kilala sila ni Sir Rovan. Pwede naman nating tawagan si Mr. Salvatierra or kahit ang sekretary nito. Para ma-confirm, hindi ba? Sa wakas, nagsalita na rin ang pangatlong receptionist. May sense ang sinabi nito pero ayaw makinig ng dalawang nitong mga kasama. Pwede ba Maxima? Trainee ka pa lang dito kaya huwag kang epal. Mga senior mo kami kaya huwag kang umakto dyan na mas magaling ka kumpara sa amin. Galit na sagot ni Nina. Natameme naman si Maxima at hindi na ulit nagsalita pa. Sa bagay, kung bago ka sa trabaho, kailangan talagang sumunod ka sa gusto na mas matatagal sa'yo. Para hindi ka pag-initan, which is naiintindihan ni Mireya yon. Nasa kabilang linya pa rin si Rovan, kaya naman muli niya itong kinausap. Siguro naman naririnig ni Rovan ang mga sinasabi ng mga empleyado nito. Kaya naman wala nang dahilan pa para magpaliwanag siya mamaya. Where are you na ba? Pwede bang bumaba ka na? Gusto na kaming palabasin at nagagalit na rin ng mga bata. Umiiyak na si Eliana sa inis. Yamot niyang muling wika kay Rovan. Parang pati kay Rovan gusto na uminit ng ulo niya. Helpless na siya at gusto niya nang manambunot ng mga staff. Where do they get the courage to do that to you? Are they looking for death? Hold on, malapit na ako. Nahimigyan niya na rin ng galit sa boses ni Rovan. Kaya naman matalim na mga matang isa-isa niyang tinitigan ang mga receptionist. Kaya lang mas lalo siyang niinis nang inisihan lang siya ng mga to. Hindi man lang affected sa pag-trigger look niya. Samantalang si Rovan naman ay nasa loob na ng elevator. Nalilisik ang mga mata sa galit at nangangalit ang bagang. Mahigpit din ang pagkakahawak niya sa kanyang cellphone. Galit na galit siya at hindi siya papayag sa sarili niyang empleyado ang babastos sa mag-iina niya. Mananagot ang dapat managot. Sir, hindi po sinabi nila Ma'am Mireya kanina umaga na pupunta sila dito sa opisina. May rules po ang kumpanya na bawal magpapasok ng kahit na sino kapag walang appointment. Wika sa kanya ni George, napansin marahil ang galit sa mga mata niya kaya naman kusa na itong nagsalita. But I heard with my own ears that they insulted Mireya and the children and I can't accept that. Seryoso niyang wika. Well, kung ininsulto nila si ma'am at ang mga bata, ibang usapan na yan sir. Hayaan niyo, ako ang bahalang magparusa sa kanila. Sagot ni George kasabay ng pagbukas ng elevator. Naunang lumabas ang nagmamadaling si Rovan habang tahimik na nakasunod si George. Sa paglabas pa lang ni Rovan ng elevator, may mga kumusyon na kaagad ang sumalubong sa mga mata niya. Si Mireya ay hawak ng 2 gwardya habang ang 3 nilang anak ay nagsisipag-iyakan na. Lalong nagngingit-ngit sa galit si Rovan at malakas na sumigaw. What are you doing to my wife and my children? Sinong may sabi na pwede niyo siyang hawakan? Let her go! Galit niyang sigaw na halos umalingaw-ngaw sa buong paligid. Lahat ay nagulat sa presensya niya at sa katagang binitawan niya. Parang napapaso na biglang nabitawan ng mga gwardya si Mireya. Takot ang kaagad na rumihistro sa mga mata ng halos lahat kasama na ang 2 mayabang na receptionist. Asawa at mga anak? Narinig niyang bulungan sa buong paligid.
Samantalang pagkalapit niya kay Mireya, mahigpit niya itong niyakap. Nakikita niya sa mukha ng honey niya ang stress dahil sa mga nangyari. Han, mabuti naman at dumating ka na. Tingnan mong ginawa ng mga empleyado mo. Pinahiya nila kami sa maraming tao. At pati ang mga batay na trauma din yata. Ani ni Mireya. Naramdaman ni Rovan ng isa-isang pagyakap sa kanya ng mga anak niya. Si Eliana ay umiiyak samantalang sila Elijah at Nicholas naman ay galit na nakatitig sa mga taong nang bastos sa kanila. Lalong-lalo na sa ina nila. Hindi mapigilan ni Rovan na maikuyom ang kanyang kamao. Isa-isa niyang tinitigan ang mga taong sa paligid niya na noon ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. George, get rid of all the people who were involved in humiliating my wife. Seryoso at may halong galit sa boses na wika ni Rovan. Kaagad namang tumango si George. Kilala niyang amo niya at kapag sinabi nito, kailangan niya talagang gawin ng malinis. Lalo na sa pagkakataon ito, sangkot ang babaeng naman ng puso nito, pati na rin ang mga anak na magiging future ng mga Salvatierra. Masusunod po boss, huwag po kayong mag-alala, ako na pong bahala. Sagot naman kaagad ni George. Napatitig si Rovan sa tatlong bata. Gusto niyang sa harapan mismo ni Mireya kastiguin at parusahan ng sangkot sa pamamahiya at pagpapahirap dito kani-kanina lang. Kaya lang may mga batang nakatingin at ayaw niyang makita ng mga batang marahas niyang pag-uugali. Ayaw niyang maging marahas sa harapan ng mga anak niya. Kaya gustuhin niya mang manakit, kailangan niyang pigilan ang sarili niya. Ito ang isa sa mga pagbabagong gusto niyang gawin sa sarili niya. Patawad po Mr. Salvatierra, hindi na po maulit ito. Hindi po namin kilala si ma'am kaya ganoon. Kung alam lang namin na... Katakot-takot na pang-iinsultong ginawa mo sa amin kanina ng mga anak ko. Ano ang sabi mo kanina? Kung girlfriend ako ni Rovan, asawa ka niya? Galit na wika naman ni Mireya. Kaagad naman nalaki ang mga mata ng babaeng receptionist. Sabay iling. Hindi, nagbibiro lang po ako ma'am. Patawad po, patawad, hindi na po mauulit. Umiiyak na wika nito pero tanging pag-iling lang ang naging sagot ni Mireya. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa braso ni Rovan. Nagbibiro? Hindi ako tatanggap ng sorry. Napakasimple ng pinapagawa ko sa'yo kanina para i-confirm mo kung totoo ang sinasabi ko. Pero pinairal mo yung katamaran mo. Now manigas ka. Galit na wika ni Mireya, kaya naman hindi na mapigilan ni Rovan na mapangiti. Palaban ang honey niya and he really like it. Gusto niyang ganito. Gusto niyang lumaban din si Mireya para hindi to api-apihin ng kahit na sino in the future. You can slap her if you want. Bulong niyo pa nga dito pero naningkit ang mga matang. Tinitigan siya ni Mireya. Sa mismong harapan ng mga anak ko? No. Kahit galit ako sa babaeng yan, never ko siyang sasaktan. Ayaw ko maging bad example sa mga bata. Sagot nito kaya hindi naman niya mapigilan ng mapailing. Napatitig siya sa mga anak niya na noon ay nababakas ng pagkainip sa mga cute nilang muka. Enough this drama. Nandito na siya at si George nang bahala sa lahat-lahat. So let's go to my office. Magpapadeliver na lang ako ng stocks ng mga bata dahil may tatapusin pa akong work. Tapos, promise ipag-shopping ko kay mamaya bilang konting kabayaran sa mga nangyari ngayon lang. Nakangiting wika niya kay Mireya bago niya hinarap ang mga anak nila para yayain na sa itaas. Daddy, hindi mo ba paduduguin ang uso ng mga taong nang away kay Mommy? Hindi na yata nakatiis si Nicholas at napatanong na. Nagulat naman si Mireya. Hindi niya akalain na maririnig niyang katagang yon mula mismo sa 6 na taon niyang anak na si Nicholas. No baby, hindi tayo pwedeng manakit ng kapwa. May ibang paraan para parusahan sila. But, saka niyo na lang alamin. Kapag big guys na kayo ha, sa ngayon, we need to go. In my office, nakangiting wika ni Rovan na kagad namang tumalimang mga bata. Bago tuluyang tumalikod si Rovan, binigyan niya pa na makahulugang pagtitig si George na kaagad din namang nagets ng loyal niyang tauhan. Sa pagtalikod na yun ni Rovan, kasama ni Mireya at ng mga anak nito, kaagad inumpisahan ni George ang utos ng boss niya. Sinikmuraan niyang lalaking receptionist at sinampal niya naman ang babae. Sir George, maawa na kayo sa amin. Huwag niyo po kami tanggalin sa trabaho. Promise po, hindi na namin uulitin. Luluhod po ako sa harap ni Ma'am Mireya para humingi ng tawad. Umiyak na wika ni Nina. Kaagad namang napailing si George. Hindi niya mapagbibigyan ng mga ito dahil isa lamang din siyang tauhan ni Rovan Salvatierra na kailangan sundin ng utos nito. Samantalang nakarating na sila Rovan at Mireya, nakasunod ang 3 nilang anak na halata ng tuwa sa mga muka. Pagkapasok sa loob, kanya-kanyang ikot ang mga ito na akala mo minimemorize ang buong paligid.
Samantalang hindi naman mapigilan ni Mireya ang mapangiti. Ang ginawang pagtatanggol sa kanila kanina ni Rovan ay parang isang mainit na bagay na humaplos sa puso niya. Ipinakita lang talaga nito sa kanya kung gaano sila kahalaga dito. Han, bukas may business party akong dadaluhan. I think kailangan mo nang sumama. Gusto kong ipakilala kita sa lahat dahil ayaw ko nang maulit pa ang mga nangyari kanina. Wika ni Rovan. Hindi naman malaman ni Mireya kung anong isasagot niya. Rovan, hindi kayo nakakahiya. I mean, baka anong isipin ng ibang tao sa akin. At saka hindi ako sanay na dumalo sa mga ganyang kasiyahan. Lalo na kung puro mga business-minded ang nasa paligid. Sagot niya naman kaagad dito. Well, ngayon pa lang, kailangan mo nang sanayin ang sarili mo. Ayaw ko mangyari ulit ang nangyari kanina, kaya naman pagbigyan mo na ako. Sandali lang naman ang party na yun eh. At saka gusto rin kitang ipakilala sa lahat. Sagot nito sa kanya kaya wala na siyang magagawa pa. Kung hindi ang tumango na lang. As long as kasama niya si Rovan, alam niya na sa maganda na siyang mga kamay. Tinupad ni Rovan ang sinabi nitong after ng trabaho nito sa opisina, ipapasyal sila nito sa mall. Of course, walang ibang mas masaya kundi ang mga anak nila. Hindi na uubos-ubos ng energy at palaging excited ang mga bata. Si Rovan naman, todo alalay sa kanya. Kung ano-ano na naman ang mga binili niya para sa kanya. Mga alahas, mamahaling bags at kung ano-ano pa. Kahit na anong pagtanggi niya ginawa, ayaw talagang paawat, kaya naman hinayaan niya na. Ganito naman talaga si Rovan noon pa eh. Mahilig talaga tong bilihan siya ng mga mamahaling bagay. Ewan, paraan yata nito para ipakita kung gaano siya nito kamahal. Sweet, pero masyadong expensive. Ang mga bata, are you sure ayos lang sila doon? Hindi niya pa maiwasan tanong kay Rovan. Basta lang kasi nilang iniwan ng mga bata sa isang playground. May mga nakabanti naman siya mga to. Si Yaya Marta pati na rin ang 3 mga bodyguards kasama na si George. Pero hindi pa rin siya mapalagay. Nanay siya hanggat maaari ayaw niyang ihiwalay ang mga anak niya, lalo na't nandito sila sa mataong lugar. Han, ayos lang mga bata. Huwag kang mag-alala. Mas safe sila sa playground at mas mag-e-enjoy sila doon. Isa pa, mas gusto ko rin na makihalubilo mga anak natin sa ibang mga bata. Nakangiting sagot ni George kay Mireya. Wala nang nagawa pa si Mireya kundi ang pumayag na lang. Malaki rin naman ang tiwala niya sa mga bodyguards nito. Lalo sa lalaki na nangangalang George na kanang kamay yata nitong si Rovan. Isa pa gusto niya rin ang sinasabi nito. Gusto niyang matutong mga anak nila na makihalubilo sa ibang bata. Gusto niyang may ibang makakalarong mga anak nila para matuto ang mga ito na makibagay sa ibang mga bata. Hindi porket bilyonaryong tatay ng mga anak niya, itatago na lang nilang mga to sa villa. Hindi pwede yun. Saan ba talaga kasi tayo pupunta? Tanong niya dito. Magkakape. Sagot nito kaya naman hindi niya mapigilan ng matawa. Magkakape lang pala eh. Patawa ang Rovan na to. Kanina pa sila naglalakad tapos magkakape lang pala sila. Hayes talaga naman. Sa isang coffee shop nga ang destinasyon nila. Hinayaan niya itong umorder habang nililibot niyang paningin sa buong paligid at hindi niya maiwasang mapakunot ang noo. Nang dumakong paningin niya sa 2 familiar na tao nakaupo sa kabilang table. Napakalabit tuloy siya kay Rovan nang wala sa oras sabay turo sa 2 taong kilalang kilala niya. They are dating? Sambit ni Rovan. Paano ba naman kasi, sakto sa pagtingin ni Rovan sa mga ito naghahalikan ng 2. Hindi lang simpleng halikan kundi laplapan talaga dito mismo sa loob ng coffee shop. Samantalang hindi naman makapaniwala si Mireya sa nasaksihan. Paano ba naman kasi ang kaibigan niyang saksakan ng conservative ay nagawang makipagtukaan in public? Yes, ang kaibigan niya na walang iba kung hindi si Jasmira at ang lalaki. Walang iba kung hindi si Jonas. Shit, sila na? Hindi niya pa maiwasang sambit. Hindi alam ni Mireya kung matutuwa ba siya sa mga nakita niya pero parang hindi. Bigla kasi siyang nag-alala eh. Mabait na ngayon si Jonas pero feeling niya may lalaki pang mas deserve sa kaibigan niya si Jasmira. Maybe, God, akala ko talaga nagbago na si Jonas. But maybe nagbago na nga at gusto niya nang maghanap ng bagong pag-ibig. He's getting older at malabo na rin talaga na bumalik si Leticia. Sagot naman ni Rovan. Gulat namang napatingin si Mireya dito, lalo na nabanggit ni Rovan ang pangalang Leticia. Patay na siya, hindi ba? Seryosong tanong ni Mireya dito. Titig na titig si Rovan kay Mireya sabay iling. Nope, hindi pa siya patay. Sagot nito na labis na ikinagulat. Hindi niya inaasahan at ni sa hinagap, hindi niya lubos maisip na buhay pa sa Leticia. Ha? Anong? Gusto ni Leticia na mag-move on na sa kabiguan ng pag-ibig na dulot ni Jonas. Kaya naman, pinalabas niyang patay na siya. Well, she's my cousin at wala na rin naman siyang balak na
bumalik dito sa Pilipinas. Kaya pinagbigyan ko na. Sa dami ng mga hindi magagandang nangyari sa buhay nito mula sa mga kamay ni Jonas, baka hindi na talaga siguro siya babalik pa dito sa Pilipinas. Seryosong wika ni Rovan, hindi naman makapaniwala si Mireya sa narinig. What? Pinsan? Pinsan mo si Leticia? Bulat niyang tanong dito. Kaagad naman tumango si Rovan. Hindi alam ni Jonas to and now, alam mo na siguro kung bakit galit na galit ako kay Jonas noon, hindi ba? Alam mo na siguro ang reason kung bakit hindi ko masabi kay Jonas. Kung bakit siya ang inilibing si Leticia dahil hindi naman talaga to namatay. Dulot ng pagtalon. Napilayan to at last year lang siya nakalakad ulit. Mahabang paliwanag ni Jonas. Hindi naman siya nakaimik. Gosh, ang daming mga revelasyon na dapat niyang malaman. Hindi niya lubos maisip na sa nakalipas na mga taon, buhay pa pala si Leticia. Tapos pinsan pa pala to ni Rovan? Gosh, ang gulo ng buhay. Kagaya na lang ngayon, ang mabait at conservative niyang kaibigang si Jasmira ay todong ngiti sa harapan ni Jonas. Halata sa mga mata nitong malaking pagkagusto kay Jonas kaya wish niya lang na sana. Hindi nagkamali si Jasmira sa pagbigay ng tiwala dito sa lalaki minsan niya ding naging nobyo. At sana si Jonas maging tapat na para naman wala nang luhat pag-ibig na masayang, hindi ba? Hindi alam ni Mireya kung napansin pa ni Jasmira ang presensya nilang dalawa ni Rovan dito sa mismong coffee shop dahil mabilis na ring umalis sa mga ito. Pero bago umalis ang dalawa, nahuli niyo pang napatitig si Jonas sa kinaroroonan nilang dalawa ni Rovan. At ngumiti pa nga. Sa totoo lang, gusto niyang kumprontahin si Jonas. Gusto niya itong pagsabihan na sana huwag nitong saktan si Jasmira. Na sana mahalin itong kaibigan niya dahil parang kapatid ng turing niya dito. Kaya lang paano niya magagawa yun kung tuluyan na naglakad paalis ang dalawa. Magka-holding hands pa nga eh. Siguro kakausapin niya na lang si Jasmira ng masinsinan sa mga susunod na araw. Kailangan niya itong balaan. Hindi niya maintindihan kung bakit kay Jonas pa ito na in love. Gayong sa naalala niya, hate na hate nito si Jonas noon pa. Nanatili pa silang dalawa ni Rovan ng halos 30 minuto bago to nagyayang umuwi na. Muli nilang binalikan ng mga anak nila sa playground kung saan naabutan pa rin naubusan ng energy pero gabi na't anumang oras magsasara na ang mall. Kaya kailangan na rin talaga nilang umuwi. Mabilis na lumipas ang maraming araw. Naging maayos naman ng lahat sa pagitan nilang dalawa ni Rovan. Hanggang sa isang araw, isang parcel ang natanggap niya. Isa itong kahon na may katamtamang laki at nang buksan niya yun, ganun na lang ang pagkagulat niya nang bumungad sa paningin niya ang isang kulay puting dress. Kumikinang yon dahil napapalibutan yun ng mga mamahaling bato. May bonus din na Cinderella high heels na kagaya ng dress. Napapalibutan din ito ng mga bato. Kahilig talaga ni Rovan sa mga makikinang, yun ang napapansin niya. Buti sana kung mga mumurahing bato lang eh. Pagkatapos ng usisain ng laman ng kahon, tinawagan niya kaagad si Rovan. Wala kasi itong nabanggit sa kanya na may dadaluhan silang party, kaya kailangan niyang alamin kung para saan ang dress na to. Hello Han, I miss you too. Sumagot naman kagad to sa unang 3 pag-ring ng phone nito at ito kagad ang bungad sa kanya. Miss you kagad siya eh. Halos 2 oras pa lang itong nakakaalis ng bahay. Han, may natanggap akong parcel galing sa'yo. Ano to? Tanong niya kagad dito. Oh yeah, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo kagabi na may party tayong dadaluhan mamayahan. Alas 5 ng hapon. Ipapasundo kita kay George. Wear that dress, okay? Gusto ko ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Mamaya, sagot naman ito kagad sa kanya. Hindi niya naman mapigilan na mapangiti. Grabe talagang lalaking to, kung ano-ano mga sinasabi eh. Pero in fairness, ang ganda ng dress pero hindi niya pa rin maiwasang magtaka dahil itong kauna-unahang magsusuot siya ng white dress sa isang party. Gayunpaman ipinagkibit-balikat niya na lang yon, baka kasi white ang team ng party na dadaluhan nila. Isa pa, halos linggo-linggo silang may dinadaluhang party kaya medyo nasanay na rin siya. Marami na rin siyang mga nakilala at ni minsan never niya naramdaman na hindi siya tanggap sa lipunan kung saan kabilang si Rovan. Ipinakilala siya nito sa lahat ng asawa kahit na hindi pa sila kasal. Okay, your wish is my command, honey. Pero teka lang, bakit parang ang aga naman yata ng party? Alas 5 talaga? Nagtatakang tanong niya dito. Mahina to natawa bago tumuling nagsalita mula sa kabilang linya. Just because gusto nilang maaga eh. Maybe natakot ang mga organizers na mapanit sa ngada kaya inagahan nila. Tatawa-tawa nitong sagot. Hindi niya naman mapigilan na mapangiwi. Kakaiba din itong si Rovan eh. Pinipilit na mag-joke pero hindi naman nakakatawa. Joke ba yon Han?
Hindi niya naman mapigilang tanong. Wala mukhang may time ang honey niya ngayong araw. Hindi nagmamadali Hindi kagaya dati na mabilis ang pag-uusap lang minsan ang namamagitan sa kanilang dalawa dahil may meeting din itong dadaluhan. Ngayon parang ang dami nitong time dahil hindi pa tinatapos ang pag-uusap nila. Hindi ba bagay sa akin na mag-jokehan? Corny ba? Tanong din ito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang matawa, lalo nang maisip niya kung paano nga ba niya masasabi kay Rova na hindi bagay ditong maging joker. Hindi Han, next time huwag ka nang magjo-joke dahil hindi bagay. Hindi ka naman kalbo Natawa-tawa niyang sagot. Malakas naman itong natawa sa kabilang linya, kaya naman parang kinikiliti ang puso niya sa hindi malamang dahilan. Hays, ang sarap ng ganito. Magkasundo talaga sila ni Rovan sa lahat ng bagay at sana wala nang wakas. Sana, ganito sila palagi. Masaya kapiling ang mga anak nila. Maraming unos man ang dumaan sa buhay nila pero heto sila. Pinilit na maging matatag at pipilitin pang magiging matatag sa hamon ng buhay. No honey, wala akong balak na magpakalbo kasi kawawa ka, wala ka kasing makapitan sa tuwing kinakain kita. Tatawa-tawa nitong wika kaya naman napahalgalpak ulit siya ng tawa. Gosh, ano ba to? CEO pa ba ng malaking kumpanyang kausap niya ngayon? Kung saan-saan na kasi nakakarating ang topic nila